Guys, ako nga pala si Agad Trader. Kasi nagte-trade ako agad nang walang drawing ng technical analysis. Habang pinapanood ninyo ang mga videos ko, matututunan ninyo ang real-time response ko sa paggalaw ng market. Nandyan ang losses at syempre ang winning trades. At para malaman ninyo ang risk management strategy ko, pakipanood na lang yung day 1 video ko. This is day 15. Let's go! So ngayon guys ay July 10, 2024, Wednesday, 2:45 ng hapon. Meron tayong running trade ngayon. At since Monday, bilangin natin kung nakailang trades na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naka-11 trades na tayo, pan 12 tong running. And out of those 11 trades, sila ng winning trades natin. 1, 2, 3, 4, 5. Meron na akong 5 winning trades out of 11. So, kung titignan natin yung win rate, 11 or 5 divided by 11 times 100. Meron tayong 45% win rate ngayon, guys. Okay? So, naka 3 days of trading na tayo at nagkaroon na tayo ng 11 trades, no? Okay, so simulan na natin yung ating backtesting. 1 to 23 pairs. Wag yan BTC. Third pair. Okay. So, BTC, BNB, Ethereum. Ilang slides? 15 to 30. 29. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, so hanapin lang natin yung Monday. Wala naman drawings, no? Okay. Tingnan natin Monday. Okay na yan. Hanapin natin ang price. Nasa taas. At kung makikita natin, nagkaroon ng downtrend tapos bumagsak dito. Then bumalik. Hinatak yung price paakyat. Then nag-consolidate yung market. So kung iintindihin lang natin siya na ganyan, na nagko-consolidate lang yung market dito, pagdating ng resistance, pang ilang touch na, pang marami na, no? Tapos wala na mga rejection na nangyari na biglang pitik pababa. So, I assume na aakyat yung price, no? At kung aakyat, syempre, maglo-long position tayo. Okay, yung stop loss, yan. Hanggang dito lang yan. Okay, then 1.21. Hindi masyadong mahaba nga eh. Kahit hanggang dito, yan. Okay yan, 1.21. Tignan natin. So, umakit nga yung price. Okay. Uy, tama na bro. Bro, nag-post na ako bro. Okay, masyadong malayo yung narating niya. So, as we can see, bumagsak dito. Then, pagbagsak, nireject yung price na yon, na parang gusto niya ulit magkaroon ng uptrend. So, what if panibagong support zone ito, no? Kasi nagko-consolidate yung market eh. So, iisipin ko lang na support zone ito na bago, tapos dito sa ilalim nito yung stop loss. Play natin. Okay, so panalo. Uy, tumigil ka. Ang tagal niya, no? Pagkapindot. Kasi naka times 10, kaya pala. Dapat times 3 lang. So, totoo nga, naging bagong support to. At so far, nire-respect niya yung support zone na yan. Kaya ikikip ko lang yung positions natin sa long.
Okay, so binrake niya na, nagkaroon na ng downtrend dito sa area na to. So mag-short position na tayo. Yung stop loss sa taas nitong swing at 1.21 ang risk to reward ratio. Let's see. Okay, so tinamaan agad. Target profit at still tayo ay mag-short dito lang sa taas niyan. Yung stop loss 1.21. Masikip lang ano. Tingnan natin. Yun, tinamaan. Ayos. Tapos mag-short pa rin ako. Yung stop loss ay dito. Dito lang sa taas nun. Konti, 1.21. Let's play. Okay, winning trade again. Nagkakaroon na ba ng reversal? Pataas na to. Sa tingin ko hindi pa. Okay, wala pa akong nakikitang talagang solid na dahilan para mag-uptrend siya. So, mag-short pa rin tayo. Bagamat pwedeng mag-consolidate yung market. Okay, so nagtuloy nga yung trend pababa. At ganun pa rin tayo, hindi tayo magbabago ng bias. Short pa rin tayo. Tingnan natin sa taas lang nito yung stop loss. Oy, 1.21. Tingnan natin. Ayun, tinamaan yung stop loss. Pwedeng mag-reverse or pwedeng binabalikan niya lang tong price na to. So, iniisip ko, retest lang to, binabalikan niya lang yung mga prices dito. Kaya, mag-short position pa rin ako. Okay. So, hindi na nag-create ng lower low. At naging resistance zone ito na binabalik-balikan. Na ibig sabihin, pwede niyang ibasagin na yung resistance na yan. At mag-create na ng upward momentum or bullish market. Okay, so ganun nga nangyari, umakyat doon. Hindi lang tinamaan pa yung target profit natin. Ayun, tinamaan na. Okay, so next, na breakout na to. At pagbagsak dyan, maaring retest lang dito, no? Kung magpapatuloy yung uptrend ng market. At yung stop loss ay ilalagay lang natin sa ilalim ng swing na to, dito. Tapos, ang risk to reward ratio natin na palagi. Then, let's go. Okay, lumipad yung market. Pumitik agad. Ayos. Okay, so dito, pag-akit niya, bumagsak ulit. Market pwede na-reject dito sa price na to. Kaya may mahabang candle. Pero binawi ulit pataas, na ibig sabihin, may momentum pa rin ng uptrend. So yung stop loss sa ilalim lang na swing and 1.21 pa rin ang ating risk to reward ratio. Okay, so bumaba pa yung market. Na-create ng series of lower highs and lower lows na iniisip ko pwedeng binalikan niya lang ulit ito kung sakali mang uptrend pa rin, kung gano'n pa rin ang bias natin. So total, nabalikan naman na niya. Ganyan na lang yung stop loss sa ilalim lang konti. Yan. Then 1.21, tignan natin kung magda-downtrend na ba. So nag-create na ng series of lower lows, no? Parang downtrend na, na-reject na yung price dyan. Pero what if ito ay maging bagong support zone, no? Kaya last na ako ay maglulong. Pero kung talagang binrake niya tong price na to, ibig sabihin, maaring nag-downtrend na ulit tayo, guys. Consolidate yung price sa bagong support. Okay, so na-break niya na. Pwede na akong mag-short. Kasi series of lower lows and lower highs
which is indication of a downtrend market. Sa taas lang nitong swing na yan, 1.21. Tignan natin. Nagko-consolidate ang market. Okay, tinamaan na yung target profit natin. Nabawi lang natin yung 3 losses natin dito. Okay na. Okay, at nagkaroon ng bounce off sa price na to. Pwedeng mag-reverse ang market. Pero wala pa ako nakikita clear sign ng reversal, kaya mag-short pa rin ako. So still, nagko-consolidate yung market sa price range na to. At hindi niya ma-break itong support resistance dito, nirespect niya. At itong taas ay nire-respect niya rin. So wala pa talagang clear sign kung uptrend ba to or low trend, no? O uptrend or downtrend. Kaya kung dito tayo sa resistance zone, mag-short position pa rin ako. Pero kung umakyat siya, baka magkaroon ng uptrend. Ayun, so nagtuloy na yung pagbagsak niya. Ayos yan. Pwedeng pagka-breakout niya ay magtuloy, nag-retest, bumalik na yung downtrend, or pwedeng umakyat ulit yan. Depende kung minamanipulate lang yung market, no? What if, bagamat clear sign ito ng downtrend, no? Pero what if isipin lang natin na mina-mindset lang tayo ng market para mag-short, pero totoo, iakyat niya yung market. Well, ganun, parang ganun nga yung nangyari. Umakyat pa ulit. Nagpatuloy yung consolidation ng market, which means nire-reject yung pagbagsak ng price na baka iakyat pa yung market, no? So 1.21, maglulong pa rin ako kasi baka mag-consolidate pa paakyat yung market. Pero kung bumagsak na talaga, edi downtrend na talaga yan. Well, bumalik siya dito sa price range na to and inakyat pa yung price. So uptrend talaga, guys. And since nakailang balik na siya dito, binasag niya na yung dating resistance zone, nag-consolidate dyan, which only means na magkakaroon talaga, guys, ng uptrend. So 1.21 dito lang sa ilalim nito yung ating stop loss. Let's see. Ko-consolidate yung price, nahirapan i-break yung price ng resistance, then bumalik, nag-collapse, mas nag-favor sa bearish momentum. So pagka ganito, hindi ko na-adjust yung stop loss kahit dikit. Kung tamaan, okay lang, basta mag-short lang ako. Okay, so tinamaan pa rin Saturday. Since this is a clear evidence of a downtrend market, nag-reverse na, may mahaba ng candle, so still mag-down or mag-short position tayo. Okay, so anong nangyari after nitong mahabang white candle, nagkaroon ng mahabang green candle na binabalik yung price dito, na which indicates na nagko-consolidate pa rin yung market or baka magkaroon naman ng uptrend ulit. So nangyari, may kinuha lang na price dito sa area na to, tsaka niya ibinagpatuloy paakyat, no? So hanapin lang natin yung 1.21 na risk to reward ratio. Let's play it. Okay, nagko-consolidate yung price Saturday na. Okay, tinamaan na yung target profit natin. So, mukhang malinaw na mag-uptrend na talaga. Talagang binasag niya na to. So, minsan may kita nyo, guys, ang lalim, akala mo mag-uptrend na dito, pero biglang hinatak muna pababa bago inakyat. May mga ganun talagang, guys, pagbalik ng price, sabi ng iba, manipulation, or binabalikan lang yung mga price na yun kasi baka merong hedge fund or malalaki mayaman. Na pagdating dito, guys, ay sila, baka meron dito nag short position kasi akala niya downtrend, tapos biglang umakyat yung market, or baka dito nag short position tapos biglang umakyat yung market. Syempre negative yung account nila, pero para lang mabawi nila yung negative, no, para mawala yun,
nagbenta sila ng malaki para bumagsak yung price. Tapos ay syempre positive na yon dahil lumampas na rito, positive na, tinake profit na nila yon, tsaka sila nag-buy. Okay, binalik na yung market sa totoong price niya. Ganon. Tapos, pwede magkaroon ng buying dito, kaya baka mag-long position na rin sila. Tapos maglo-long position na rin tayo. Sasabayan na natin yung paggalaw ng mga hedge funds. Ganun lang yun, guys. Okay, so nagko-consolidate yung market matapos ng breakout until nagpatuloy sa uptrend, tinamaan na yung target profit natin. So ngayon ay madaling araw na Sunday, pwede pa ako mag-isang trade, last win. So yung stop loss sa ilalim lang yan, swing na yan. Then itutuloy lang natin yung uptrend niya, kaya maglo-long position tayo. Okay, so tinamaan yung stop loss natin. Nag-retest siya sa price na to, pero still long pa rin tayo, hindi naman magbabago agad yung bias natin. 1.21, maganda nga yung price niya, nandito lang sa may swing na yan, yung target profit. So hindi pa nag-create ng higher high, instead puro lower high na may resistance dito na hindi niya ma-break, pero nagko-consolidate. It means gustong lumaban ng mga bulls. So yun, tinamaan na yung price natin, and there we have it. I-close na natin to kasi Monday na. Okay, so bilangin na natin kung ilan yung naging trades natin as of this trading session. Naka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, isa pa, meron pala sa mga baba. Lalalim, ano. Isa pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So naka 26 trades tayo, and out of those 26 trades, sila ng winning trades natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So out of 26, naka 17 winning trades tayo. 17 divided by 26 times 100. Ang win rate natin as of this session is 65% ang win rate natin. And since naka 17 wins tayo, that only means we have 17% of profit sa loob ng 1 week. And if that will happen in a month, okay, that's 110%, no? Kung may account kayo na 100,000, bibigyan kayo isa pang 100,000, 110,000 pa. Ganyan. So maganda, guys, ang ano natin ngayon, trading natin. Maganda ang daloy. So susundan yung trend, then minsan i-analyze natin na baka may mga manipulation lang, at pinakamaganda na intindihan natin yung market psychology, kung bakit bumabagsak, umakit ulit yung mga price. Ganun lang siya, guys. Okay? So salamat sa time ninyo. See ya.